Isang magandang araw po sa inyong lahat. Yan po, ito po talagang ngayon po ang araw ng pagsakay namin ng barko. So technically po, ito po yung first day. So ang ginawa po namin, sumakay na lang kami ng bus kasi po mahirap sa city, pumunta sa city, mahirap po mag-park, malang bayad sa parking, matraffic, kaya yan po. Lang po kami ngayon. Public transport. Marami naman po kayong alternative, pero public transport is one of the best. Dito na po kami sa train station. Malapit na po tulong sa Queen's Wharf. Maya po ang schedule ng check-in namin ay 4:30 pa, kaya tambay-tambay muna tayo dito sa loob ng train station. Kasi malamig ko dito, ayun oh. Kita niyo po, magandang design. Bali, ito po yung Britomart train station ng Auckland. Kung makikita niyo po na ayan po yung mga yung pong original design niya nung siguro po 60s pa to, 50s. Ayan po na ni-restore po nila. Talagang hindi po nila inalis, kaya handyan pa rin po yung pinaka unique na ng train station. Yan po, on the way na kami sa magche-check-in na po kami sa barko. Yan po, kung nakikita niyo po, ayan yung sasakyan namin barko. Ayan po siya, Pacific Explorer po. Ayan. Yan barko na yan. Yan po yung mga magkukruise. Yan po yung isang nagkukruise din. Ayan po si Doña Marites. Yan o, galing kami ng train station. Tapos po yan, punta na po kami sa cruise. Mag-check-in na po kami. Yan po yung barko. Abangan po natin ha. Check-in time. Ayan po ang sasakyan namin barko. Nagdadatingan na po ang mga pasahero. Ay iba po naka-check-in na, baka late check-in po kami kasi 4:30. Yan, first time po namin sasakay ng bus. Hopefully it will be a good experience. Babalitaan po namin kayo sa mga susunod na araw kung ano lang po ang aming pagkakabalahan dito. Ayan po si Doña Tessie. Parating po siya, ayan o. Ayan po siya, yan. Si Maritesi. Wala. Lagi na. Okay lang yun. Check-in time. Very nice. I mean, outside. Pagkapag pumunta ka pa, tuloy yung video niya. Pagkat pumunta ka, para manalo ka. I don't know, I just think Bilabong, bilabong, bilabong.
Yan. Yan po. Tayo sa arcade game para sa mga bata, libangan. Yan po mga iba't ibang games. Nakikita niyo po ha. Oh, kung may arcade game po tayo. So, sa banda rito po naman, pag gumuwi kayo dito, ito naman po yung casino area, mga players club. Kaya pag swerte po kayo, yan, pwede maglaro. Yan, yan po ang casino. So wala pa pong gano'n naglalaro, pero yan po yung mga slot machine. Ito po yung mga table. Yan po yan. Pwede maglaro sa mga swerte. Ako po medyo hindi tayo swerte, kaya watch lang tayo, watch. Ayan. Yan ang mga casino area. So pwede tayo dyan. Pagka sinuwerte tayo. Hello po, magandang umaga. Pangalawang araw na po namin dito sa cruise. Ayan po, kagigising lang. Nakikita po natin mga alas 6 po ng umaga. Ayan po, pasikat na po ang araw. Ayan po, napakalawak ng tubig. Wala po tayo pong makikita, pero yan po talaga yan. Yan po ang buhay sa dagat. Hanggang sa uli, yan po, Bryce. Sa magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Ito po ang aming pangalawang araw sa cruise. Ngayon po, ngayon po ay naglalayag po ang barko. Ayan po, wala po tayo pong makikita, kundi ang malawak na karagatan. At kung makikita nyo po, ito po yung pinakagilid ng barko. Wala pa pong katao-tao kasi maaga pa po, alas 6. Halos tulog pa po ang lahat. Pero maganda pong magandang experience na ito po, nabudyo natin yung nandito po tayo sa dagat, nagta-travel, which is napaka smooth sailing po ng ng paglalayag ng barko. Talagang tahimik po ang ang tubig. Pero kung maririnig niyo po siguro sa background ay mahangin po siya. Ayan po. Ayan po yung makapasin niyo po, medyo malakas po ang alon, pero may consider po natin na tahimik pa rin po siya dahil yung barko po halos hindi gumagalaw. Talagang smooth pa rin, sabi nga. Ayan po ang palawak na karagatan. Sige po, hanggang sa muli, mamaya kain. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Andito naman po ako sa kanong bahagi ng barko. Ang tawag po ata nila ay starboard side. Ito po, mapapansin nyo po, ayan po, maliwanag na. 6:30 na po ng ngayon, pangalawang araw namin sa cruise. At kung makikita nyo po, ayan po, pasikat na po ang araw, pero wala pa rin po, ayan, nagtatago sa mga ulap. Kaya wala po tayo pang makikita, kundi ang malawa. Kaya ayan po, enjoy lang po kayo. Pag meron kayong time, mag-cruise din po tayo. The experience lang. It's a good experience to be on the big ship like this. Ayan po ang araw. Pasikat pa lang, wala pa. Sa muli po, day 2.
po, isang magandang umaga. Tambayan din po yan. Wala pa pong katao-tao. Explorer Hotel. Yan. Yan po tayo chika-chika, kakain, iinom. Pero mga special po rito, hindi po komplementary yan. Kaya pag pupunta po kayo rito, sigurado dapat meron kayong pambayad. Kasi hindi po to kasama sa pinaka-libre na restaurant. Pero it's a good experience kung ano nun po, kung gusto po natin. Pero kung gusto po natin makatipid, doon po tayo sa libre. Ito po yung pinaka main lobby, reception. Pag meron po tayong mga concern, dyan po tayo magpupunta, mga katanungan. Meron din po siyang kainan dyan sa banda dyan. Ito po yung mga parang waiting ano. Pwede po tayong maghintay-hintay dyan. Tambay-tambay lang po. Yan, sa lugar na to. Yan, ito po pong isa, yung waterfront na restaurant. Sisilipin natin kung ano meron dito. Maaga pa po. Ayan. Ito, isa pa rin po yan sa mga complimentary restaurant na pwede po tayong kumain. Wala pong bayan. Eat all you can. Yan po. Punta-punta lang kayo dyan sa waterfront. Yan po ang malawak na karagatan. Sumikat na po ang araw. Dito po yan sa pinaka balcony ng room na ano, kinuha po namin. Yan po pinaka view. Medyo nakakalula din po kapag titignan nyo kasi nasa pinaka 10th floor po. Parang 10th floor po kung isipin nyo po kasi deck 10 po kami, deck 10. Yan. Napakaganda po ng view. Yan po yung minsan ng mga maganda sa mga to experience, yung nakikita po natin view na hindi po natin normal na makikita sa mga araw-araw natin na mga ano ba na lugar na pinupuntahan. Kaya it's a good experience. Kaya ano rin po kayo, mag-cruise na rin po kayo, ipon-ipon lang po tayo ng konting pera. Saka maganda po mag-book kung mga 1 year ahead kasi mura pa. Tapos ang pagbabayad po first time 50%, tapos yung mga natitira po, pwede na pong hulug-hulugan. Depende na po sa inyo kung paano nyo gustong bayaran. Basta as long as na mabayaran nyo po siya, bago yung po may due time po sila na binibigay. Okay po. Magandang araw po. Andito po tayo sa deck 14. Isa po ito yung sa pinaka rooftop. And po, kung hindi po ako nagkakamali, yung may dalawang bilog, baka yan dyan po yung pinaka control tower na tinatawag po natin. Hindi ko po alam yung exact term, pero malamang yan po. Ayan, dito po yan, pwede tayo mag swimming, mag sunbathing, lalo na ngayon, araw na yan po. Kaya marami po talaga ng activity dito sa cruise ship. Hindi po talaga kayo hindi po kayo mainip. Kami po yung 10-day cruise, mukhang lumipas na po ang isang araw, parang napakabilis po. Yan po, meron po silang mga activity dyan. Pwede kang kaso may extra bayad po yan, yung mga activities na yan. Yan. Doon, magagaling sa tao yan. Yan po. Kaya, sakay na! Second day at sea. Hanggang sa muli. Dito po tayo sa pinaka mataas na deck 14. Makikita nyo po, yan po yung water slide. Yan po ang isa sa mga activities na pwede nyo po gawin in case na nandito po kayo sa barko at hindi po tayo talaga maubusan ng mga activities dito. Ito po, pwede tayong sa lugar na to, ayan po, pwede mag sunbathing pag gusto nyo po magpa-tan ng konti. Ayan po sa pinakababa, ayan po yung pinaka swimming pool area. Ayan po, kaya pwede kahit po kayo maghapon sa swimming pool kung gusto nyo po. Isa po yan sa mga activities na pwedeng gawin. At ito po yung mga ayan, kung nanggagaling po sa may pinaka-control, makikita nyo po yan yung kable. Pwede po yan sa mga extreme activities na tinatawag po para mga edge, parang edge activities or something yan. Yan po ang isa sa mga ino-offer nila, kaya pwede nyo pong gawin yan. Kaya ano po, pag may time kayo, mag-cruise lang kayo, enjoy lang po tayo. Kami po first time lang, kaya napakagandang experience na mag-cruise. Kaya pag may time po kayo, mag-cruise na rin kayo. Sama-sama tayo. Explore one of Australia's earliest shipwrecks.
We also have the Convict Heritage Tour. Some of the finest examples of Georgian architecture is in the World Heritage listed Convict Kingston area. Learn about our first and second settlements and the facts and legends associated with each. Included in this tour is a tour of the local cemetery, which is also the burial ground. Po, araw na maaraw, napakaganda po ng sailing. At ito po yung part ng barko na po pwede po natin sabihin na pang Titanic moment. Yan. Kitang-kita niyo po ha. Yan, Titanic moment. Mamaya po gagayahin natin si Kate Winslet sa si Leonardo DiCaprio para sa Titanic moment. Hanggang sa susunod. Sige po. Question number 20. Trivia What time. color does Neo swallow in the Matrix film? Is it blue or is it red? I think red. Red. Question number 20. What color pill does Neo swallow in the Matrix? Is it blue or is it red? Trivia time. Mga manalo. Hindi po kasi sa mga activity dito. Trivia. Movie time on the big screen. Yan po. Yan o, di ba? Habang ano tayo, pwede po manood ng movies. Ang ganda ng sound. Ito nyo naman. Sakop lahat. O, yan na. Cruise na kayo dyan. Ibig rin yun, nagsuswimming na, nanonood pa kayo ng movies. Saan pa kayo? Diba? Sa cruise na. Ayan po mga kaibigan. Gumagabi na po. Ito po ang pangalawang araw namin dito. Ito po tayo. Meron po tayong swimming pool. So po pwede po tayong mag night swimming, day swimming. Pwede po anytime. Open naman po ang pool. Yan po. Meron para mga wave pool sila rito. Yan po ang mga activities na pwede nyo gawin dito. Sa on-show pagka nasa cruise na po kayo. Kaya ayun po, pwedeng tapos na po ang sunbathing, pwede na night bathing po ba? O day bathing. Kasi wala na pong sun, moon bathing pala, sorry. Yan po, mga ano, yun. Mamaya po may palabas dyan, big screen. So isa pa rin po sa paglilibangan niya, manonood tayo ng mga movies sa big screen. Habang nagsuswimming, or habang kumakain po kayo sa tabi-tabi, kamukha ni Tessie, yan, ganyan po yung gagawin natin. Pwede po tayo dyan. Enjoy! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang pangatlong araw namin sa cruise. Ito po, ngayon po ay nakatigil po ang barko sa ngayon at hindi po ako nagkakamali. Ito po yung first destination namin, yung Norfolk Island. Yan. So, palagi ko maya magkantay lang kami ng pinatawag po nilang tender. Yun po yung bang susunod po kami isang mas maliit na parang barko o something na hindi ko po alam, pero yun po yung pinaka-term nilang tender. Kasi po yung barko ay hindi makakadaong sa mismong port ng island. Wala silang facility para sa malalaking barko, kaya susunduin ko yung mga pasahero para dadalhin doon sa island. Sige po, hanggang sa muli, bibigyan ko kayo ng update sa mga susunod na sandali. Bye bye. Hello. Pangatlong araw. Ito na po ang first destination. So 2 araw po kaming naglayag sa dagat. Ngayon po ay makakatuntong na po tayo sa isla. Ito po yung tinatawag nilang Norfolk Island na nasa sakupan ng bansang Australia. Kaya kung kayo po or kami po ay nag-apply ng Australian visa para po makapunta dito sa island na to. I-explore po natin kung anong magandang mai-offer ng island, at katulad po ng sabi ko, ang port po nila ay napakaliit lang, hindi po kayang mag-accommodate ng napakalaking barko katulad itong sinakyan po namin na Pacific Explorer ng PNO. Kaya ayan po, susunduin po kami nung maliliit na sasakyan na yan. Yan po yung tinatawag nilang tender required, kasi po talagang hindi makakadaong ang barko. Kaya yan po maghatid sa amin sa isla. Mamaya po bibigyan ko kayo ng update. Sigurado pong medyo matagtag yan dahil maliit lang. Hanggang sa muli. Okay po. Ito po, day 3.
Nandito po tayo sa pinaka, masasabi ko po, isa sa pinaka mataas na parte na ng barko. Ayan po yung pinaka parang control. Ayan po yung ano. Tapos nandito po tayo sa pinaka parang deck. Ayan po, kung makakapasin po natin, ayan po yung Norfolk Island. Nag-aantay po kami. Ito po, ito po yung pinaka parang ano, pwede rito yung Titanic moment. Ayan po si Kabayan, nagpipintura dito. So ayan, yung mga nagpupunta po rito ay nagano po, nagsasunbathing. Ayan po yung mga ano nila, parang pinakahigaan po. Napakaganda. So magandang experience po na makasakay po tayo sa ganitong barko. At so na-experience po natin yan. Kaya meron po kayong time, pasyal-pasyal lang po kayo para makarelax-relax. Ayan po yung pupunta naming island. Hanggang ngayon we are waiting po. Ang dami na po ng mga shuttle bus. Inaantay na po kami, kaso hanggang ngayon po hindi pa rin po makapagdesisyon yung kapitan kung tutuloy ba o hindi ang tour, kasi masyado nga daw po malakas ang alon, delikado sa mga ano, sa mga pasahero. Pero waiting pa rin po, sana matuloy naman para hindi naman po sayang ang pagpunta namin dito. 2 araw naglayag, tapos yung pangatlong araw mukhang mapopospon pa. Huwag naman po sana. Sige po, hanggang sa muli. Waiting po kami sa aming short tour. Yan po yung sasakyan namin na glass bottom. Pagbabastan po natin ang mga corals. Pero napakaganda po ng dagat dito sa Norfolk Island. Napakalinaw. Masarap mag-swimming. Panalo. So swimming tayo later on. Enjoy. Take any one of the things they go up. Norfolk Island short tour. There that you need. Yan ang mahirap pag nag-iisa yan. Ilang biyahe yan. Talo. Po yan, natural reef po yan. Namin at saka namin ano, kaya dito sa lugar namin wala, hindi po malakas ang araw, pero po afternoon na ito napakalakas, kaya natural siguro yan volcanic, nakakatulong sa pag-prevent ng malakas na araw. Amazing. Ay, kina mo, laki oh. That's called the gracious sea. Sorry about it. Yeah, don't worry. Yeah, they're beautiful, eh? And yummy. Especially I when you miss get that about one. that long. Yeah. Yeah, the bigger like. Yeah. These are all your beautiful plant corals, obviously. It's my teacher, and you're not having What's that? That. Sometimes we just try to get that one in here. Yeah, it's Yeah. on a dead low tide. Georgie back to back. There's Popeye, look, look. See Popeye? Beef, papa. It's a wrasse. So if you look at your wrasse, see how they all swim with their petrol fins? All their little wings there.
Isang magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa Norfolk Island. Ayan po, makikita niyo po na ang buhangin po, hindi ko po masabi, hindi naman po siya white. Mukhang brown naman siya na something. Pero napakalinaw po ng tubig. Napakaganda po mag-swimming dito. Ayan po, sa Norfolk Island. Ayan po, ang ganda. Magandang pa sila na lugar. Ayan. Ayan po, may mga nagsuswimming na po. Tapos papasyalan natin yung mga ruins doon sa lugar na yun. So, napakalinaw ng tubig. Hanggang kitang-kitang ilalim. Masarap mag-swimming. Ito po yung isa sa mga old ruin na dito sa Norfolk Island. Tinatawag po nilang salt house. So ito po siguro yung ginagamit nung lumang panahon po na para sa paggawa ng asin. Yan po yung pinaka niya. Po yung pinakaloob ng salt house. Medyo abandonado na po siya, pero noong mga unang panahon po, ayan po, yan. Diyan po nila pinaprocess yung paggawa ng ng asin dati. Pero ngayon po abandonado na po siya. Pero matibay pa rin po yung mga bato kasi talagang matatag at nakatayo pa rin. Yung mga lumang bricks na ginamit nila. Ang other view ng Norfolk Island. Maganda po ang lugar. Quite amazing at maganda rin po mag-swimming. Talagang isa sa mga lugar na talagang dinadayo ng mga turista. Pinapasyalan po ng mga cruise line, normally dito po sila nag-i-stand po. Kaya para ipakita po yung kanilang magandang lugar. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung yung lugar ng Norfolk Island na dati pong kulungan, prisoners barracks po siya. Yan, makikita niyo po yung napakalaking ruins na yan. Pero ngayon po, abandonado na po siya, hindi na ginagamit. Pero yan po yung prisoners barracks sila. Pero ang swerte po ng mga prisoner ng mga time na yan. Kasi, pero mo nasa tabing dagat sila. Napakasariwa ng hangin. Kahit nakakulong ka. Pero mahirap pa rin po makulong. Kaya wag niyo po hindi po natin gustong makulong. Pero yan po. Tignan natin yung kaloob-looban ng prisoners barracks. Tignan po natin kung anong meron sa loob. Mga dating kulungan ng mga may pagkakasala sa lipunan. Ito po yung pinakaloob ng prisoners barracks. Malaki po siya. Yan. Pero ngayon nga po, katulad ng nabanggit ko kanina, ginagamit na po siya ngayon na parang recreational park. Kaya po may CR doon. Siguro yan po yung pinaka-opisina ng mga prison guard yan. Tapos yan po mayroong mga ihawan, may mga picnic table yan. Pwede po tayo mag-picnic diyan pagka marami po tayong time, diba? Ang ganda naman ng kulungan, ang ganda ng view pati. Kung makikita nyo po, napapalibutan sila ng bundok, mga puno. Panalo, ikaw na maging prisoner, pero ayaw po natin maging prisoner, masama yan. Ayan po, andito naman po tayo, tinatawag nila na blacksmith compound. Siguro po ito po yung gawaan ng mga ginagamit ng mga blacksmith ng mga unang panahon. Ayan po yung mga parang proseso nila. At ito po yung mga settlement nila. So kung makikita nyo po, yan po yung old settlement ng mga blacksmith. Yan po yung mga tirahan nila. Kung titignan nyo po, yung mga bahay o ay giyari po sa mga parang materyales siguro na makikita po natin, kagaya sa yun sa lugar natin na mga laging binabagyo. Kasi po talaga sila matitibay, talagang weatherproof sila. Itong mga to, hindi po basta-basta masisira. Ayan po yung mga nila, old settlement, mga ruins. Ayan po yung pinakaharap ng parang moog.
Prisoners Barracks. Yan. Yan po yan. Dito tayo. Yan. Yan po mga lumang-luma na mga building. Makikita niyo po mga yari kung saan yung chimney nila. Yan, para may mga clay or something. Pero matibay. Laban po yan sa panahon. Yan po yung pinaka small settlement area nila. Small town. Dito po sa Norfolk Island. Hanggang sa muli. Next stop po natin ay sa town ng Norfolk. So po yung pinaka-city na pupunta natin. Tapos na po kami dito sa tour namin dito. Yan po yung sa background po namin po yung Prisoners Barracks. Nakikita dito sa Mindoro yung mga old government. City. Ayan po, ito po yung pinaka-township ng Norfolk Island. Maliit lang po siya. Ito na po, halos na po yung mga establishment na. Mga old school pa po yung mga tindahan. Kung titignan nyo. Mga lumang establishment. Yan po, yan. Yan po. Very still traditional. Diba? Natin destinasyon dahil ngayong umaga nagugutom po tayo, kaya tayo po ay pupunta sa kainan. Yan ang first destination, day number 4, mahangin sa dagat. Good morning sa inyong lahat. Yan po yan ang process. Yan po ang kanyang slide. Pwede po tayong mag-swimming mamaya. Alas 10 po yan nag-open slide. Yan po, swimming time. Wala pa pong ganong tao. Yan po, konti pang tao. Mamaya pag sinipag tayo, pwede tayong mag-swimming dyan. Yan po dyan, makapag-sunbathing mamaya. Maganda-ganda. Kainan, isang masayang pagkain sa pagkainan.
po ng kainan. Titingnan po natin kung meron. Oh, cereals para sa breakfast. Choose anything you want. Meron po tayo mga fruits. So, nuts. Kainan. Meron tayo dyan. Mga makakain dyan. Ooh, nice. Tapos, yan mga dessert. Ooh, dessert's nice. Ooh, dessert's nice. Ooh, orange juice in the morning. Coffee. Tea. Coffee. Apple juice in the morning. Apple juice. Okay. Tinapay. 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 Yan po, mga libreng juice, libreng tea. Yan po, gusto niyo po ng mga kape yan, medyo nabayad po ang kape. Yan po. Po mga pagkain, apple juice in the morning. Mga pagkain ha. Mga choice. Meron mo pong pancake, regular breakfast, morning, breakfast, ito, ang cereals din po, gatas, sa lahat, fruits, anything. Okay. Araw po sa inyo lahat. Actually hapon na po dito. Naglalayag na po ang barko. So dito po naglalaro nung tinatawag nilang parang lone ball. Ang aim po ng game ay palapitan sa may silver na ball. Tapos paglaman po tayo rito. Ito po yung natawag po natin na kanina. Alam mo kasi nasabi ko sa yung Titanic moment po na yan po, marami nagpapapicture dito kasi talagang ito po ay very near from the edge of the ship. Yan, medyo ayaw ko po lumapit at baka mapitawan ko po yung aking phone. Hindi ko na po ito makukuha. So yan po yung pinakalugar. Saan po yan pinaglalaruan po. Pwede po tayo mag sunbathing sa banda ron. Merong swimming pool, pwede mag swimming. Ito po yung pinaka paano slide. Yan, pwede po tayo mag-slide dyan. Sarap na yan. Yan, doon. Pwede po doon sa pataron may mga swimming pool. Yan. Ito po tayo sa gilid. Yan. So, it's a very good experience. Pagka may time kayo, pag nyo pong lagay nyo, sama nyo na po sa bucket nyo. Yung kaya po natin cruise. Dito tayo sa pinakadulong dulo. Pitan ng pitan po ng barko. Ayan, Yan po yung pinakapitan, Yan po ang pitan ng barko. Kitang-kita nyo naman po, dulong dulo. Tapos ito po yan. Kita nyo yan. Yan po yung dinadana ng barko sa tubig. Mapapasilin po siguro yan. Maalon, malakas ang tapos mabula. Yan po. It's a very good experience. You're not going to see it like every day, in our everyday life. So, yeah, pag may time po, lang po tayo. Pwede po tayo mag-cruise. Hanap lang po tayo ng tamang time at budget. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat, meron tayong budget. Sa muli. Yeah, you have to just be ready, live day by day, and enjoy the time. No, there's never a straight line. There's also going curve. Sometimes you go to U-turn. Sometimes you go left or right. But don't be scared. Make the decision. If you make the wrong decision, you still have time to learn.
Welcome to the new era of the UEFA Champions League. Now bigger and brighter than ever before. The stakes have been raised. Now every game Yan po ang Vanuatu. Pangalawang destinasyon, mga kaibigan. Malapit na po nating masilayan kung ano po ang i-offer sa atin ng Vanuatu. Na Rise and Shine, pang-anim na araw sa cruise. Ayan po, mamaya papunta po tayo dyan. Malapit na pong dumaong. Ayun na po, nagbabasa na po yung pinaka-tugboat. Yan po yung hihila para tayo ay itabi dun sa port. Pero bago ang lahat, isa muna ang ano ang kailangan natin, isang magandang agahan. Hanggang sa muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Po tayo sa Loganville in Vanuatu. Yan po, makikita niyo po yung pinaka-island nila. So kung mapapansin niyo po, parang ano po siya, paikot yung island. Parang golf po siguro, parang tawagan. Yan o. Yan po, kasi ito po yung pinaka-port. Ito po tayo dadaong sa lugar na yan. At mag-explore po tayo maya maya. Yan. Yan ang Vanuatu, Loganville. First time lang po tayo makarating dito. Kaya mag-cruise na po kayo. Link po, pupunta na naman tayo sa kainan. Lagi ko lang sawang kainan. Paikot ang island. Dito po tayo sa kabilang sa kanan. Ayan po talaga, paikot siya, paikot ang island. Binabatak na po. Binatabi na po tayo, binatabi na po ng tugboat. Nililinig po na po ang barko. Ito po, dito tayo sa pinaka top deck ng barko. Ayan po, hinihila na po ng tugboat. Ito malaking barko na to, binatabi na po. Maya po pwede na po pumunta at bumaba ng barko. So ayan po yung pinaka they parked it there, puts the anchor down. Pinaka-port. You hear them put the anchor down or not? Magandang umaga po sa inyong lahat. Pang day 7. Ayan po, approaching po tayo sa Fort Vila. Still Vanuatu rin po yan. Ewan ko po, siguro so another island of Vanuatu. So ayan po, kitang-kita niyo po, makunin na umaga. Ayos po yan, maganda magala. Hindi po tayo mainitan, pero ang gagawin po natin dito ay magsuswimming lang kasi hindi po tayo nakakuha ng tour. Pero hanggang sa muli, malimling maumaga po sa inyong lahat. Yan po, nakikita niyo po ay island po yan ng Vanuatu. Nasasakupan po ng Fort Vila. Yan po, lapit na po kayo mag-dock. Yan po yung ano, yan po yung tugboat. Nakikita niyo yan, binabasta na po para sa ano, paglapit po ng barko sa port. Yan po. No, so bad. Yan po ang Fort Vila. Fort Vila po yan. Yan po, Fort Vila. Yan pa, nag-aabang na po yung mga band na mag-atin po sa mga schedule show po. Magkape na po sila, inaabangan.
Po ang nakikita niyo po yan ang Vanuatu Fort Villa. Yan po. Marami pong naglalaki ang mga establishment sa lugar na yon. Hindi lang po natin alam kung ano po yung mga meron doon. Pero tatry po natin makapasyal tayo dyan sa lugar na yan. Yan po. Ano, mukhang masarap mag-swimming sa tabi ron. Ayan o. Mukhang masarap mag-swimming dyan, sa banda dyan. Yan, Tessie, maglalakad lang tayo papunta dyan. Pwede yan, wala namang harang eh. Okay lang yan, walang banda ron. Dyan lang yan. Pwede tayo maglakad papunta ron, I think. Ayan o. Paano makakapunta yung mga tao yun doon? Yan po ang pinaka fort ng Vanuatu Fort Villa. Yan. Parang nga yan, nasa Pilipinas na naman tayo. Papasyal po tayo maya-maya dyan para makita po tayo sa Fort Villa, Vanuatu. Ayan po, kung makikita nyo, dito po yung pinakatabing dagat. Ayun po yung sinakyan namin barko. Napakalayo. Doon po siya sa pinakakabilang side. Kung makikita mo, yan po. Yan po kami mamaya babalik sa barko na yan. Pero mapapansin nyo po rito ay napakalinaw po talaga naman. Malinis ang karagatan na makikita nyo sa tabing dagat. Ayan po, tingnan nyo ilalim ng tubig. Malinis. Masarap mag-swimming. Yung mga kainan pagka mapapasya po kayo rito sa barko. Ito po yung pinaka-town center nila. Itong lugar na to. Ito po yung mga market saka yung mga kainan. Hindi po kami nakakuha ng tour kasi hindi po kami nakapagpabook. Pero dito po, pasyal-pasyal lang kayo. Normal lang po, kakain, inom-inom, at yun lang po, mamimili ng mga souvenir item. Marami rin pong gulay kaso hindi pwede bumili, lalo papaya sa kasagi. Bawal po kasi magkakit sa barko ng mga local products. Po ang Fort Villa. Lakad-lakad lang po para double check lang natin. Tignan natin yung mga ano pang mabibisit natin dito sa lugar na ito. Po, tingnan nyo, linaw ng tubig. Dito pala pwede na maligo. Yeah, pwede maligo. Linaw. Babalik na tayo maya. Dito lang, tayo nando. So babalik na tayo ron. Naghanap na tayo ng sasakyan. O kanang ano mo, pang picture mo. Kanang phone mo. Yan po. Lalakad kami sa tabing dagat ng Fort Villa. Ito ang makikita natin dito. Dahil ng barko natin, ayun o. Ang linaw-linaw ng tubig. Kitang-kitang ilalim. Napakalinaw. Ayan po. Ayan po. Fort Villa. Fort Villa. Linaw, grabe. Parang tubig lang sana yan, no? Galing sa Nawasa. Napakalinaw. Kami nagsuswimming doon, no? Diba? Babo lang, nakapunta sila doon. Yeah, it's amazing. Eh dito lang pwede na mag-swimming, oh. Lapit lang, oh. Katambayan dito sa Fort Villa. Dito naman po kami sa loob ng town center. Chocolate mo, oh. Coffee. Ano po, mukhang blockbuster dyan. Marami namimili. Binibenta sila yung mga bar-bar. Ito po yung susunod na destination namin. Yung nakikita niyo po, yan po yung Mystery Island. Diyan po kami pumunta. Mag-swimming po at ayon po sa impormasyon galing sa mga crew at sa bridge. Yan daw po ay kaya natin ikot.
hotel sa loob lamang po na 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour, depende po sa bilis ng maglakad. Susunod po natin natin yan para makita po natin o malaman po natin totoo po sinasabi nila. Mag-iagano po tayo around the Mystery Island. Okay, sa muli po. Let's see Oh, what goes. island swimming here. And dito na po tayo. Napakalinaw ng tubig. Hindi na kailangan lumayo. Ano tayo 45? Ayun po. Yan po yung mga katutubo. Mamaya pa tayo dyan, alas 12 eh. Yan po yung mga ano, mga facilities po nila dito sa island. Okay naman po siya. Yan, mag-iikot-ikot po tayo. Yan po yung mga inugat po nila ng mga tour pagka gusto nyo po mag-short po. Mga snorkeling. Hindi ko lang po alam kung magkano bayad. Maganda po ng island na po. Mystery Island po ang tawag nila. Yun po, makikita niyo po yung lugar. Talagang ano po to, white sand po talaga. So yung pinaka wala naman ganung noodles eh itong Barney. Let's go! We're going to walk around the island. Island hopping. Oh, time check. Time check. Time check. 11, okay. Mag-umpisa po kami maglakad, 11 o'clock. No, la, mamaya, later. Let's go. We can do that. $20 yun. Patay tayo. Wala tayong budget. Let's go. Ano, may nagbe-braid din doon, no? Lalakad po tayo sa Mystery Island. Kung po nakikita nyo. Ganda pong mag-swim dito.
Lakad na naman po tayo. Ito po sa tayo sa tabing dagat. Oh. Tignan nyo po. Napakalinaw po ng tubig. Grabe. Crystal clear talaga. Look at it. Yeah. Napakalinaw ng tubig. Para na po tayo napunta siguro sa ano, mga lugar ng Boracay. Hindi pa po tayo nakakarating doon, pero dito po ayan po, nasa ano po, siguro White Sand po natin na matatawag itong lugar na po. Ayan, meron po rin sila mga pool para sakali kailangan nyo po sa malilim na lugar. Ayan. Pwede rin naman po. Maalo na hapon po sa inyong lahat. Ito po, nagsesail na po kami. Ito po yung aming 8 day o 9 day po. Nagsesail na po kami pabalik ng Auckland. Kung mapapansin nyo po, maalon. Tapos yung weather po medyo malamig na. Yung mga pinanggalingan po namin lugar talaga ang summer time. Medyo malakas po ang alon. Mapapansin nyo po na yung barko po ay talagang nagsusway siya left and right, front and back, kaya medyo nakakahilo. Pero although it's a bad experience, it's a bumpy ride, but it's still good, no? Sometimes you have to experience something. Kaya lang ito ay maalong dagat sa inyong lahat, kami nagkakalap. Kita niyo po ang alon, maalong talaga siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang pangsyang na araw sa cruise. Ayan po, maganda naman po ang panahon, pero napipil na po natin na lumalamig na po yung lumalamig na po yung klima, parang malapit na po talaga sa Auckland. Yung pinanggalingan po namin, summer na summer po ang vibe. Ngayon po malamig na. Saka ito yung biyahe pabalik, masyadong rough siya, very bumpy. Kaya ayun, nahihilo ho ang lahat ng sakay. Wala lahat ng ganang kumain. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tapos na po ang ating 10-day cruise. Ito po, balik na po tayo sa realidad ng buhay. Balik na naman po tayo sa trabaho, sa ating mga normal na gawain. Kasi po sa cruise, wala po tayong ibang gagawin kundi kumain, matulog, maglibang. Ayan, kaya, pero ngayon po ay ito na po, malapit na po tayong mag-dock sa Auckland. Time check is maybe around 6 o'clock now. Ayan po ang Auckland. It's coming. We're ready to dock. Napakalapit na po namin sa mismong city.